Ang lugar na ito ay tinatawag na Manila Bay at dito rin makikita ang tinaguriang The Legendary Dolomite Sand. Nagbigay ang national government ng budget sa halagang 1.6 billion para budgetan ang rehabilitation ng Manila Bay. Nung hindi pa Pangulo si Rodrigo Roa Duterte na mayor pa ng Davao, ang Manila Bay noon ay tapunan ng maraming basura at tinaguriang isa sa pinakamabahong lugar sa Pilipinas. Walang sino mang Pangulo ang naglakas ng loob para bigyang pansin ang rehabilitasyon ng Manila Bay. Pero dumating ang kamay na bakal. Ang bidyong ito ay panahon ni Rodrigo Roa Duterte at Secretary Roy Cimatu at talagang napakalinis at naglaan ng national government para bigyan ng budget para linisin ang buong Manila Bay. Ang bidyong ito ay tinatalakay natin ang pagpapalinis sa Manila Bay. Masasayang ang national budget na 1.6 billion para itigil ang pagpapalinis dito. Mga kababayan, sana magkaroon tayo ng disiplina, magkaroon tayo ng pakikisama sa ating gobyerno para linisin ang buong Manila Bay dahil dito malaki ang problema sa baha, lalong-lalo na ang mga dumarating na bagyo, kakaiba at yung tinatawag na climate change. 12:30 po ng hapon, makikita niyo po sila yung MMDA at PUPAD ay naglilinis dito sa Dolomite. Silipin po natin itong Dolomite na akala mo Boracay talaga. At yung nag-iisang bato doon na akala mo asteroid na sobrang mahal, ayun po, hanggang ngayon ay nakatayo po siya. Dito naman mga kababayan ay makikita po natin yung mga basura na inaanod ng alon. Hanggang doon po yan mga kababayan. Lakad-lakad lamang po tayo. At dyan naman sa gitna makikita po natin yung reclamation. Napakahaba na po at napakalawak na po nung pagtatambak. At kitang-kita po natin yung mga isla na nandyan at yung mga barko ng China. Nandyan po siya. So ito po ang Dolomite. Lakad-lakad lang po tayo mga kababayan. Konti na lang po yung mga basura dito na patuloy na nililinis ng local government at ng DNR. Marami pa rin basura, pero sabi ko nga sa inyo, mawawala din yan. At hindi naman tumitigil yung mga naglilinis dito. Yun nga lang mga kababayan, hanggang kailan nila lilinisin ito? Magkano po yung budget na ginagasto dito para linisin ito? Hindi rin kasi matigil yung mga basura na napapadpad dito mga kababayan. Napakarami, lumulutang yung mga basura. Marami din kasing mga korap na opisyal sa gobyerno mga kababayan eh. Yung sa tinatawag na flood control budget, 1 billion kada araw ang ibinibigay ng ating national budget. Pero nasaan po ang pera na pinapagawa nila ng mga flood control system? Kaya na rin dito sa mga basura sa Manila Bay, sa ating kapaligiran, ay patuloy na dumadami mga kababayan. Hanggang kailan po kaya ito? Pero in fairness mga kababayan, parang Boracay pa din siya, malinis. Ang kaibahan lang nito, may mga basurang mga makikita.
Pag wala ito, talagang burakay na burakay po ito. Lalakarin lang po natin. Ito po ang update natin ng Dolomite, na hanggang ngayon ay malaparaiso siya. Talagang hindi po mapigil ang pagsikat ng Dolomite. Mula panahon po ni Tatay Digong ay namumukadkad sa ganda po ito. Itinigil lamang po ang pag-aangkat ng mga Dolomite sand dahil na rin sa mga kontrabida ng mga basher. Nawala na namang ambag sa paglago ng ating ekonomiya. Pati yung pag-angkat ng Dolomite ay pinigil nila. Ito malinis mga kababayan. Yung coffee natin wala pa hanggang ngayon. Kailan kaya nila bubuksan yan? So tuloy-tuloy lang po ang ating pag-update dito. Dito muna tayo mga kababayan sa Dolomite. Kasi napasyal po tayo dito eh. Yung charity po natin, wala muna. Ipon muna tayo ng pera para meron tayong budget mga kababayan. Wala pa tayong mga regular na sponsorship. Kaya yung kinikita po natin ay sakto lamang po sa ating panggasto sa pamilya. So laban-laban lamang mga kababayan. At makakabalik din po tayo sa ating charity. Yan yung mga plastic, mga kung ano-anong makikitang basura dito. Yan, mga kahoy. Kung ano-ano pa. Ayan, ang daming basura. Piyestang basura, yan, ang dami dito. Dapat yung mga basher magpunta dito maglinis eh. Para may ambag sila sa ekonomiya ng ating lipunan eh. Ayan o, ito pong makikita po natin na basura dito. Madami pala dito, mga kababayan, ayan o. Dapat ito yung unahin. Dapat yung mga reklamador dito maglinis para may ambag sa lipunan. Ang dami oh. Dapat sa Senado, ito yung ano eh, pag-usapan eh. Dito sila maglinis eh. Diba? Yung mga senador, congressman, dito kayo maglinis. Mga politiko, eleksyon na naman. Dito kayo magkita-kita, dito kayo magdebate. Dito kayo magdiskusyon. Ano ba ang tamang paraan? Ano ba yung mga paraan para malinis ito? Pagsama-samahin nyo yung mga utak nyo. Hindi lang yung magaling kayo pagdating ng eleksyon. Gumagasto kayo ng bilyon-bilyon na salapi para puhunan ang inyong pagkapanalo. Manalo matalo, bilyon ang gasto. Ano kaya yung mga gastusin nyo sa campaign, dito nyo ilaan para malinis itong mga basura dito. Diba? Dito kayo magdebate. Paano linisin itong mga basura? Dito kayo brainstorming. Isama nyo yung mga utak nyo dito sa basura para malaman natin ang tunay na solusyon. Hindi yung mga bulsa nyo lang ang inaatupag nyo. Sa dami ng problema ng ating bansa, ang basura ang isang pinakalala na hindi pinapansin. Disiplinado man o hindi, magsama-sama, magsama-samahin ang mga utak na walang laman para magkalaman. Kitang-kita nyo po dito. Naku, ang dami dito. Diyos ko Lord, patawarin ang mga kurap, patawarin ang mga nagbulsa ng mga pera ng bayan. Ang dami oh. Ganito pala ang sulok ng Manila Bay. Dami palang basura dito.
Dami palang basura dito mga kababayan. Pumuputok palang basura. Ayan o. Anong masasabi nyo mga kababayan? Dito sana pagsamasamahin yung mga utak ng mga magagaling nating kongresista at mga senador. Dito nila pagsamasamahin para malinis ang basura. Magkaroon ng solusyon ng mga problema dito. Dito sana pagsamasamahin yung mga utak ng mga magagaling nating kongresista at mga senador. Dito nila pagsamasamahin para malinis ang basura. Magkaroon ng solusyon ng mga problema dito.